Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa San Antonio Church sa isang napakagandang awit. Ayan. So ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pagbubukas ng puso. Nasubukan niyo na po bang buksan ang puso po ninyo? Maaring marami na sa atin ang nagbukas ng puso para sa isang espesyal na tao, para sa isang okasyon, para sa isang natatanging panahon at syempre sa mga kaibigan, no? Bukas puso na tinatanggap natin yung mga regalo, isang tao na nagkasala sa atin o ating minamahal. So ngayong umaga, ating pong pag-aaralan ito at ang ating pong pinakakitek sa John 15 verse 5. Pero sa ating pagsimula, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, na gumawa ng langit at ng lupa, nagbibigay sa amin ng buhay, nagpapatawad sa amin, aming sinasampalatayanan na kayo po ang aming dakilang Diyos na siyang magliligtas sa amin sa mundong ito na puno ng kasalanan. At Panginoon, namin pong dalangin ng kami na makasalanan, tulungan niyo po kami na kami makapag-focus sa inyo at inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan upang aming maalala, matutunan at ma-apply sa aming mga buhay ang aming pong pag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 15 verse 5 ng John, ako ang puno ng igos, sabi ni Jesus, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So ang kailangan lang natin mga kapatid ay buksan yung puso natin na tayo ay laging nakakonekta sa ating pong Panginoong Diyos. So hindi dito yung once saved, always saved na ikay hawak ng Panginoon kahit magkasala ka, hawak ka pa rin ng Panginoon. Hindi mga kapatid. Kapag ka ikay humiwalay sa Panginoon, wala na, hindi ka na mamumunga. So ang kinakailangan dito ay nasa Panginoon tayo. No, hindi tayo hihiwalay sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung tayo ay nasa Panginoon, tayo ay magbubunga ng marami. Anong klaseng bunga ito? Yung may kinalaman sa spiritual na buhay, may kinalaman sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos o paghahanap ng mga kaluluwa para sa kanyang paanan. Sabi dito sa ating devotional, tatanggap tayo o tatanggap kayo ng kapangyarihan. Siyempre kasama rin ako kaya tayo ng kapangyarihan. Sabi dito, nais ng Panginoon na gawing sisidlan ng banal na impluensya ang tao. At ang tanging bagay na humahadlang sa pagsasakatuparan ng mga plano ng Diyos ay ang pagsasara ng mga tao ng kanilang mga puso sa liwanag ng buhay. So yan po mga kapatid. Ano po ang nais ng Panginoon? Tayo po ay maging lalagyan ng impluensya sa mga tao. Yung banal na impluensya. Ibig sabihin, sa pamamagitan natin, makilala ang ating pong Panginoong Hesus. Ano lang po ang tanging nakakahadlang? Yung ating pusong sarado na ayaw magpagamit sa gawain ng Panginoon. Na ayaw papasukin ang liwanag, ang banal na katotohanan sa ating mga puso. So kinakailangan na buksan natin ang ating mga puso nang sa ganoon tayo ay magiging impluensya sa ating kapaligiran na makita sa ating buhay si Jesus. Sabi dito, ang pagtalikod ang naging sanhi ng pag-alis ng banal na espiritu sa tao. Ngunit sa pamamagitan ng panukala ng pagtubos, maibabalik ang pagpapalang ito ng langit sa mga taos-pusong nagnanais nito. So dito mga kapatid ko, no, marami ang tumalikod sa ating Panginoong Diyos. No, nandoon na, yun yung tinatawag na apostasy, nandoon na sa paglilingkod sa Panginoon, nandoon na ang banal na espiritu ay gumagabay sa kanya, and after that, siya ay bumalikwas, papalayo sa ating Panginoong Diyos. Yan yung dahilan kung bakit katulad ni Farao, naging matigas ang puso. No? Sinabi doon, pinatigas ang puso ni Farao, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Farao. Ibig sabihin nun mga kapatid, iniwanan na siya ng banal na espiritu. Kaya tumigas ang kanyang puso. Bakit? Dahil siya rin ang unang humiwalay sa Panginoong Diyos. Kaya kung lalayo tayo sa Panginoon at talagang iiwanan natin ang Panginoon, nandun na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, nandun na tayo sa pananampalataya, talagang mawawala tayo sa
pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yun yung nakakalungkot doon, mga kapatid. Sabi dito, nangako ang Panginoon na ibibigay niya ang lahat ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. At ang lahat ng mabubuting bagay ay tumutukoy sa mga ibinigay kasama ang kaloob ng banal na Espiritu. So dito po mga kapatid, ano ang number 1 na ipinangako ng Panginoon? Bukod siya ay muling babalik sa ikalawa, ay ang banal na Espiritu ay ipagkakalob sa atin. Ang third person of the Godhead ay siyang gagabay sa atin, ang ating Panginoong Diyos, upang tayo ay makapagsalita, upang tayo ay makapanampalataya, upang tayo ay makapahagi ng mabuting balita at makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Bagamat maraming kumukutya sa atin ng mga kapitbahay na sabi, ayun na naman yung mga tao na ito na hindi naman sila'y kunyari nga nananampalataya. Mga kayo ay mga nagpapakunwaring santo o santita pala. O ganun po mga kapatid. O kinakailangan na kahit na maraming kumukutya sa atin, marami tayong naririnig na pambubuli, hindi naman yan totoo, yung simba-simba nyo, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Mapapahiya sila doon sa ating mabubuting mga asal, sa ating mga gawa. Yun dapat ang mangyari, mga kapatid ko. Sabi dito, habang higit nating natutuklasan ang ating tunay na pangangailangan, ang ating tunay na kahirapan, lalo nating nanaisin ang kaloob ng banal na Espiritu. Ang ating mga kaluluwa ay mababago, hindi tungo sa pagiging daluyan ng ambisyon at masamang palagay, kundi tungo sa daluyan ng taimtim na pagsusumamo para sa kaliwanagan ng langit. So mga kapatid ko, no, ay binabanggit ng banal na kasulatan na sinasabi ng ating pong Panginoong Diyos ay handang magbigay sa atin ng kaloob ng banal na Espiritu kung tayo magbubukas ng puso sa Kanya. Handang ang kaluluwa, sabi dito, ay mabago. Maging daluyan ng pagpapala, hindi ng ambisyon o masamang palagay. Ayan, hindi yung masamang, hindi yung nag-overthink. Diba? Marami sa atin nag-overthink. Ano kaya yung pinag-uusapan nila? Baka pinag-uusapan nila ako. Hindi mga kapatid, kundi ang tunay na nasa Panginoon, positive ang iniisip, inaalis yung mga negatibo na mga pag-iisip at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos ng maayos. Ang laging iniisip ay ang maging daluyan ng pagpapala at hindi natin iniisip yung mga masasamang sinasabi ng mga tao. Huwag tayong magpa-distract doon, kundi ang ating isipin, ano man ang kalagayan natin, patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, si Jesus Christ, di ba, na-chismis na rin siya. Sa panahon na siya nagkatawang tao, siya yung number 1 na na-chismis. Anong sabi sa kanya ng mga tao? Di ba itong tao na ito ay anak ng karpentero? Bakit siya nagsasabi na siya ay nagkatawang tao? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya nagsasabi na kaya niyang pagalingin ito, nagpagalingin yan? Bulahan yan. So si Jesus Christ ay biktima ng mga ganung sabi-sabi. Pero, ang number 1 ng priority, yung mga disciple. Anong sabi ni Jesus Christ? Ano naman ang sabi niyo tungkol sa akin? Kasi inalam ni Jesus Christ kung anong sinasabi sa kanya ng mga tao. Pero sabi niya, ano naman ang palagay niyo tungkol sa akin? Tayo mga kapatid, ano ang palagay natin tungkol kay Jesus? Maraming chumismis sa atin. Tanungin natin yung mga mas malalapit sa atin katulad kay Jesus. Tanungin natin yung mga anak natin, yung asawa natin, yung kapatiran natin, ano ang tingin niyo sa akin? Bukod sa mga kapitbahay na pangit yung sinasabi sa akin. Ibig sabihin, huwag tayong papa-apekto doon. Si Jesus hindi nagpa-apekto doon, kundi tuloy lang sa misyon, tuloy lang sa gawain, tuloy lang sa pananampalataya. Hindi napatitinag sa mga ganung sabi-sabi. Patuloy lang sa pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Yan ang dapat, mga kapatid ko. Sabi dito, dahil hindi natin nakikita ang ating pangangailangan, hindi na pagtatanto ang ating kahirapan. Kaya hindi tayo nagbubuhos ng taimtim na pagsusumamo na tumingin kay Jesus na siyang nagtatag ng nagpasakdal ng ating pananampalataya para sa pagkakaloob ng pagpapala. Bakit hindi tayo tumitingin kay Jesus? Bakit hindi tayo nagsusumamo kay Jesus? Kasi hindi natin nakikita yung ating tunay na pangangailangan .
Hindi natin nakikita yung tunay nating kahirapan, na tayo ay makasalanan at kailangan natin si Jesus. Ibig sabihin, hindi bukas yung puso natin na tanggapin yung mga katotohanan na meron tayong pagkakamali, na meron tayong flaws, na meron tayong kailangan na baguhin at itama sa ating pong mga sarili. Tayo ay nagiging baluktot ang ating pong pag-iisip. Minsan ay hindi tayo nakafocus sa paglilingkod sa Panginoon, kundi nakafocus tayo sa maraming mga bagay sa sanlibutan na ito, na ang sabi naman ng Panginoon, kung ating unahin siya, lahat ng ito idadagdag sa atin, huwag lang tayong mag-alala. Di ba? Nang ibig sabihin niya, huwag tayong mag-alala sa mga bagay na ito, ibibigay sa inyo yan, basta't unahin yung paglilingkod, yun ang ating pag-isipan, no? Para tayo ay taus-pusong magsumamo sa ating Panginoon at tumingin sa Kanya at manalangin. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid, na ang lundo ay buksan ang puso sa ating pong Panginoon. So kung total members involvement ay kailangan na total na 100% nakafocus sa ating pong Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin. Sabi nga dito sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. So ayon sa ating pagpapahalaga sa pangangailangan ng kabuluhan ng spiritual na bagay, na hinahangad natin ang pagkamit ng mga ito. So ano ang number 1 na sinasabi dito ni Jesus Christ? No, hindi niya sinasabi dito na humingi kayo ng sports car at bibigyan kayo. Humingi kayo ng limpak-limpak na pera at bibigyan kayo. Hindi yan yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Ano? Ang ibig sabihin dyan ni Jesus Christ, yung kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Hingin natin sa Panginoon at iyan ay ibibigay sa iyo. So hindi po yan yung pag humingi ka ng pera, bibigyan ka ng Panginoon. E di sana yung mga alagad, di ba? Ang hiningi nila yun nung sila'y nangangaral. Mga kapatid, dapat yung mga alagad, yung mga disciples sa Apostol Pablo mayayaman. Sila yung mga tent maker eh. Si Juan ng pagkain pulot. Yung honey, tsaka yung tipaklong, yung pagkain niya. Yung iba mga disciple, hindi naman sila mayaman kumpara doon sa panahon nila. So hindi yun yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ, hingin natin ang patnubay ng Panginoon at gagabayan tayo. Hingin natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan at siguradong patatawarin tayo mga kapatid na walang pag-aalinlangan. So yan ang ibig sabihin ni Jesus Christ dyan. Yung pong karunungan ang sinasabi dyan ni Jesus. Yung pananampalataya ang ibig sabihin dyan ni Jesus. Yung spiritual na bagay ang sinasabi dyan ng ating Panginoon. Kasi kung yan ay material na bagay, parang genie lang ang Panginoong Diyos na ibigay mo sa akin yan, ibigay mo sa akin yon na 3 kahilingan lang. Hindi ganun mga kapatid. Yan ay unlimited. Yan ay tungkol sa spiritual nating buhay. Hingin natin sa Panginoon. At ang sabi sa ating pong key text, tayo ay mamumunga ng sagana kung tayo ay nananatili sa ating Panginoon. Sabi dito, kung kayo hiwalay sa akin, ayan nga sabi sa 15, di ba? Ay wala kayong magagawa. Gayon, bakit yung iba hiwalay naman kay Jesus? Bakit yung mayayaman? Bakit marami naman silang nagagawa sa buhay nila? Kasi hindi naman yan tungkol sa material na bagay, tungkol yan sa spiritual na bagay, mga kapatid. Ano? Yung material na bagay na ibinibigay sa kanila, kahit hindi sila nananampalataya sa Panginoon, hindi ang Panginoon na nagbigay noon, kundi ang kaaway para lalo nilang isipin na sila ay kumalayo sa Panginoon, yayaman. Kaya lalayo na lang sila sa Panginoon. So ganyan, yan po ay panlilin lang ng kaaway. Ang tunay na nasa Panginoon ay kontento sa buhay at pinagpapala ng Panginoon, anuman ang mangyari, nasa Panginoon pa rin kahit anong kalagayan ng kanilang buhay. Ano? Kapag ka nasa Panginoon ka at ikay yumaman, yan ay galing sa Panginoon. Pero kung ikaw ay yumaman na wala sa Panginoon, hindi yan galing sa Panginoon, kayamanan na yan. Galing yan sa kaaway. Yan po mga kapatid, ano? Ang ibig sabihin na wala kayong magagawa ay yung pong tungkol sa spiritual na kalagayan, yung kabanalan, mga kapatid. Gayunpaman, marami ang nag-iisip na maaring gumawa ang tao ng napakarami sa kanyang sariling lakas at karunungan. Handa si Satanas mag-alok ng kanyang payo upang makapanghikayat siya ng mga kaluluwa sa laro ng buhay. Ayan mga kapatid, ano? Yan sa ating devotional. Ano ba yung laro ng buhay? Marami ang mga nag-backslide na
Sa iniisip nila, kapag sila ay nasa Panginoon, magiging maganda ang buhay nila, magiging maganda ang hanap buhay nila, yayaman sila. Pero nung nasa Panginoon na, lalo na sila naghirap, nawalan ng trabaho, ang negosyo nila nawala, ang ani nila na kumonte nung nasa Panginoon sila. Dahil yan yung laro ng buhay na pang-atake ni Satanas. At yan ay wag nating isisiksik sa ating sarili na kung tayo nananampalataya sa Panginoon ngayon, ay yayaman tayo at mahigitan natin ang mundo. Hindi ho ganun mga kapatid. Dahil yung mga disciple, nung sila nanampalataya at nagpasyang sumunod sa ating Panginoon, hindi yun yung tema ng kanilang buhay. Si Jesus Christ na nagkatawang tao, hindi yun ang tema ng kanyang buhay. Anak ng karpintero, ipinanganak sa sabsaban, hindi yun ang tema ng spiritual na kalagayan na ikaw ay mapupuno ng maraming mga kayamanan kapag ikay nasa Panginoon, hindi mga kapatid. Dahil ang punto ng ating Panginoong Jesus, number 1, ikaw ay mapupuno ng paggabay ng Panginoon, spiritually, magiging strong tayo, ano man ang kalagayan natin, patuloy tayo nananampalataya sa Panginoon. At hindi ipinangako ng Panginoon na aalisin niya yung lahat ng mga balakid sa buhay natin, yung lahat ng mga kahirapan ay aalisin niya, hindi niya yung ipinangako. Ang ipinangako niya, sa gitna ng unos ng ating mga buhay, ang ating Panginoon ay nasa kalagitnaan natin, kasama natin siya, nakikipagbaka sa mundong ito. At wag tayo mag-alala, siya ay muling babalik upang tayo alisin sa mundong ito na napakahirap. Hindi plano ng Panginoong Diyos na tayo ay manatili sa mundong ito na marangya, maraming kayamanan, tayo nagsisiming sa pera o sa mga gold. Hindi ganoon mga kapatid ang nais ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon tayo maging matatag spiritually at dalhin sa langit na bayan na masigit pa sa kayamanan sa sanlibutan na ito. Kasi nga naman, ang sabi ng ating Panginoon, makamtan mo man ang mundo, pero kung mawawala naman ang iyong buhay mo, wala rin sa isa yung mga inipon mo. Di ba? Kaya hindi yun yung punto ng pananampalataya. Kasi may mga nangangaral na ganyan. Prosperity gospel ang tawag. Ano nangyari kapag ka naghirap yung kapatid, di backslide na agad. Di ba? Ang totoo niya, kapag ka nasa Panginoon ka, lalo kang bobombahin ng kaawan. Alam niyo po ba yun? Lalo kang bibigyan ng sakit ni Satanas para ikaw ay hindi sumampalataya sa Panginoon. Ganun yan, mga kapatid. Lalo pang darami yung pagsubok. Pag umiwalay ka naman sa Panginoon, ay yun, lalo kang malulugmo. Bakit? Ang wala kang Panginoon, ang magiging Panginoon mo Satanas. Pero baka payamanin ka ni Satanas. Lalong marami po. Kaya marami ang hindi sumasampalataya sa Panginoon kasi nakatingin lang sa temporary na kayamanan sa mundo. Diba nga? Iyan ang number 1 na yan yung sumunod na pang-atake ni Satanas kay Jesus si Jesus ay tinukso rin ni Satanas sa kayamanan. Sabi niya, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo. Nakikita mo mga kayamanan sa mundong ito. Pero hindi kinagat ni Jesus Christ yun. Sabi dito, kapag hindi naramdaman ng mga tao ang pangangailangan ng pagpapayo ng kanilang mga kapatid, may mali, nagtitiwala sila sa kanilang karunungan, mahalaga na magsanggunian ng mga kapatid. Inatasan kong ipakiusap ito sa nakalipas na 45 taon. Kaya nga mga kapatid, tayo ay mayroong tinatawag na church board. Yan. Tayo dumadalangin sa Panginoon na anumang desisyon ng church board, yun ang magiging salita ng church. Yan. Ibig sabihin, yun desisyon ng church. Kaya sa Seventh-day Adventist world, yan, yung board naman doon sa pangbuong mundo ay kinatawan ng mga pastor, ng mga presidente sa kanilang mga division, mga kapatid. At doon ay nagmi-meeting at yun ang nagiging isang boses ng Seventh-day Adventist Church pang buong mundo. So ganyan po, no, na tayo ay naniniwala na yung boses ng karamihan ay boses ng ating pong Panginoon, na kailangan talagang ang panalangin ay dapat naroon. So yun po. Tayo mga mananampalataya, kung gusto natin humingi ng payo doon sa mga matatanda sa church. Kausapin natin ang iba't ibang mga kapatid natin, hindi lang sa iisang kapatid. Sabi dito sa manuscript release, paulit-ulit na sinasabi ang tagubilin na yaong mga nakikibahagi sa mahalagang gawain sa panukalan ng Diyos ay hindi dapat lumakad sa sarili nilang mga isip, kundi sumasamang magsanggunian. Yan, So, ibig sabihin, mga kapatid, no, tayo ay magsasanggunian sa isa't isa.
Magtatanong tayo sa kapatid at sila magtatanong sa atin at tayo ay mananalangin kung ano ang magandang desisyon. At syempre, kung ano mang may panukala sa Panginoong Diyos, number one at ating tatanungin at hihingi ng karunungan ay sa ating Panginoong Diyos. At tayo naman na hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas o bilang personal tagapagligtas ng natin ng ating Panginoon, kailangan natin buksan ang ating puso at tayo lumakad ayon sa kanyang kalooban. Kasi ang sabi dito sa 15 verse 5, kung tayo ay wala sa kanya, no, para siya yung puno ng ubas, sabi dito, at tayo yung mga sanga. Ang nanatili kay Jesus, magkakaroon ng bunga. Pero kung hindi, ay wala tayong magagawa sa Panginoon. Wala tayong magagawa sa mundo ito, puro kasamaan at kasalanan. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, doon tayo makakagawa ng mabuti, ng nararapat, ng kabanalan, ng naayon sa kanyang sinasabi. Mga kapatid at mga kaibigan, buksan nawa natin ang ating puso't isipan para sa ating pong Panginoong Diyos sa paglilingkod sa Kanya at mapaglingkuran din natin ng ibang mga tao. So muli po, magandang umaga po sa inyo. Happy Monday po mga kapatid. No? Isama natin sa dalangin patuloy ang mga kapatiran natin na mga may karamdaman sa mga oras na ito. At happy birthday po pala sa amin pong mama dyan sa Romblon, si Mama Let Magro. Ayan, kanyang birthday ngayon, yung nanay ng aking misis. And happy birthday po at God bless po sa inyo. At ngayon din po, isama natin sa panalangin ang ating po mga pangangaral. Ayan sa Santo Domingo, pangangaral natin ngayong October 15, sa linggo na po yan. So isama natin yan sa panalangin. So God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Sa inyo pong mga prayer request, isama natin yan sa panalangin. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano. Pagkatapos po ng isang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami binigyan ng panibagong buhay, kalakasan, na kami ay patuloy na makasama po ninyo sa umaga na ito, na nagpapaalala sa amin na kami ay walang magagawa kung di namin kayo kasama. Salamat po sa pagpapaalala sa amin ng inyong mga pangako na kapag kasama namin kayo, kami ay hindi mabibigatan sa mga pagsubok pagkus kasama namin kayo, na tatapos at lulutas sa mga pagsubok na ito, at kasama namin kayo natatapos sa mga gawain dito sa aming sanlibutan, upang sa ganun ang inyong nalalapit na pagdating ay maging mabilis at makasama namin kayo ng mukhaan. Salamat po Ama sa mga araw-araw na lesson na patuloy na nagpapalakas sa amin, nagpapatatag sa aming pananampalataya, na kami patuloy na manatili po sa inyo, at sa gayon kami patuloy na maging matatag at maging normal sa amin na kayo ay aming kasama sa araw-araw, upang sa ganun sa inyong pagbabalik kami at ang aming mga pamilya ay kilala namin po kayo ng lubusan, at kami ay magiging lubos na masaya sa inyong pagbabalik, sapagkat makakasama na namin kayo ng harapan at mukhaan. Maraming salamat po Ama sa paggabay at patnubay. Alam namin na hindi nyo kami pababayaan, kaya kami patuloy po nagtitiwala po sa inyo. Anumang pagsubok ang dumating sa aming buhay, kayo pa rin ay aming Panginoon Diyos, ay aming pupurihin at sasambahin. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, lais namin pagpatuloy sa pananalangin aming mga sarili, ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ang aming mga pag-iisip ay inyo pong gabayan, pananalita at mga gawa sa maghapon na ito. Pagpalain at kami ay hindi maging karitisuran sa iba, bagkus makitaan kami ng magandang personalidad na kung saan aming maitatag, maitaas, papuri sa inyong pangalan, at maaaring maka-encourage din naman ang aming kapwa. Amin ding dinadalangin na aming mahanap buhay, nawa ito'y maging pagpapala at maging pagpapala rin naman sa iba, at hindi naman ang mga aming kalusugan na ito ay maging maayos, maging malakas kami ang aming personal na pangkatawan, upang sa aming pang-araw-araw na simpleng buhay kasama po ninyo, kami ay mapagbahagi ng mga mabuting pabalita patungkol po sa inyo. Amin din po sinasama sa panalangin ng mga ibang kapatiran na naghahanap ng trabaho, na sila ay inyong samahan din na makahanap ng trabaho na nararapat po sa kanila. Ngayon din ang mga aming kamag-anak, kaibigan, kakilala na nasa nagtatrabaho sa ibang lugar sa malayo, sila naway patuloy na rin gabayan
sa kanilang paghahanap buhay, kanilang kalusugan. Bantayan nyo rin po, at ang lalong higit sa lahat ay ang kanilang pagtitiwala po sa inyo bilang isang aming Diyos na manlalalang na lumikha sa amin at bibigay lahat ng aming pangailangan. Ay patuloy po ninyo silang samahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At sa huli, nais namin isama pa rin sa panalangin ang mga pangangaral na gagawin dito sa Santo Domingo Church. Nawa po sila sa kanilang pangangaral na darating sa October 15 ay patuloy na maging masigasig ang mga kapatiran na nasusuporta rito at magkaroon ng malusog na pangatawan, malayo sa anumang masamang karamdaman, at bigyan po kami ng sapat na maayos na kapanahunan upang ang pangaral ay maging matagumpay, at lalong higit sa lahat bigyan ng karunungan ng mga tao rito na ipuin sila ng Holy Spirit na maunawaan nila ang kanilang mapapakinggan, tanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas. Nais din namin kasama sa panalangin ang pasalamat sa birthday ng mama nila Pastor at ni Ma'am Carindia sa Romblon. Sila ay siya po ay inyong bigyan ng malusog na pangatawan sa mga susunod pang mga kanyang mga kaarawan, at matuloy na pagpapala po ang igawad nyo sa kanya upang siya rin naman ay maging pagpapala sa iba. At kayo din aming sinasama sa panalangin ang mga kapatid na mayroon pa rin karamdaman. Kayo din sina Sister Amy Kilantang, patuloy pa rin nagpapagaling. Bigyan po siya ng sapat na kalakasan sa araw-araw, at patuloy maging matatag sa naniniwala po sa inyong mga pangako. Kaya di si Sister Janet de la Cruz, si Lita at si Sister Dayan, kasama na rin sina Imelda Garcia na sa ospital, at kaya din ng iba pang mga kapatiran na nagpapagaling at nasa banig ng karamdaman. Kasama namin si Kuya Bobby sa kanyang kalusugan, na patuloy siyang bigyan ng malusog na pangatawan sa bawat araw, masayang puso lalong higit. Kasama si Ate Lorna sa kanyang araw-araw na kasipagan, patuloy nawa siyang bigyan ng malakas na pangatawan, at ganyan din ang ay pagkalubong kanilang mga pangailangan. Higit sa lahat, ang kanilang masayang puso ay patuloy na manatili kasama po ninyo. Kasama din namin sina Sister Janet de la Cruz at sina Sister Kisses at ang kanyang baby. Patuloy namin sila sinasama sa panalangin na patuloy na maging malakas, hindi lamang sa physical na pangatawan kundi sa spiritual na pamumuhay. Ngayon din sina Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Pichi, ang pamilya ni Sister Rose Cruz Encarnado. Kasama din namin sina Ating Sevilla, Aurelia Bourbon, Renato Santos, Brother Romnick Francisco, Olivia and Rebecca Francisco. Ngayon din si Sister Jennifer Pascua, Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Aris C, ngayon din si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora at si Sister Corazon Mina. Kasama na rin si Ate Sally Sanchez sa aming panalangin. Patuloy na kalakasan at kagalingan sa kanya sa mga bawat sandali. Sister Janet, Sister Gina de Guzman, ngayon din si Brother Arturo at Erlinda Duque. Kasama na iba pang mga kapatiran na may mga sakit na nais namin isama sa panalangin, ay inyo igawad ang kagalingan po sa inyo, at alam namin na kayo ang dakilang doktor, at ang aming panalangin ay ang pinakamabisang gamot, hindi lamang sa pagpapakomfort sa aming mga sariling pag-iisip at puso. Alam namin na ipagkakalob nyo ito sa amin sa tama pong oras. Sama din namin ng mga kapatiran na may karamdaman pang espiritual. Nawa ang Holy Spirit palagi ang gumabay sa kanila, makita nila ang daan at magliwanag ito, at makalakad sila sa daan pabalik. Makasama ulit namin sila sa paghanda sa nalapit na niyang pagdating. Ang lahat na ito ay aming hinihiling at pinapasalamatan, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen.